Opo, mabanal naming dakilang Diyos ang mapagpalat mahabagin sa matamis at banal na Panginoon mo pinakamamahal na Panginoon Sus. Sunodalangin po ng aming dearly beloved Pastor Evangelist Julius Tadalmeda, your end-time prophet, Bansanang Pamang Banal. Maraming salamat po, hallelujah, sa mga naunang bahagi na tapos na lubos mong pinagpala, nadama namin na yung matamis at presensya. At narito po kami malang pinusus sa pinakamahalagang bahagi ng malagawain ng pag-aaral na yung barang salita. Minsan ang patawarin mo kami. Patawarin mo po ang iyong abalingkod sa ganang sa akin. Wala po akong magagawa sa bagay na ito. Patawarin mo kami malapin ng sus, ang mga pagkukulang, mga pagkakamali. Kayo po ang magpala sa iyong banal salita. Hallelujah. Pagpalain mo po malapin noon ang bawat kaluluwang narito malapin noon. Hallelujah. Bawat nahiling na iyong banal salita sa mga datihan, baguhan, bisita. Malapin noon. Bukasan mo po kalang hallelujah. Pusot pang uno malapin noon. At tulungan mo po ako may pangaral ang iyong salita. Laki pang pag-ibig, kapangyarihan. Mahalapin himal karunungan nagmumula sa iyo. At sa pong dakila at makapangyarihang pangalan, aming pinapalayas at tinatubayan ang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, hadlang sa pakinig, unbelief and doubts, cast out right now, in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. First and foremost, we give the highest praise, honor, worship, thanksgiving, and majesty and power unto our loving God. In the sweetest name of our Lord Jesus, our Savior and Lord. And we give double honor and respect to our beloved Pastor, beloved Honorable Pastor Julius Tadalmeda, the end-time prophet of our loving God. And we always treasure and cherish the blessed teaching and life of our beloved Pastor Leonardo Almeida, together the beloved children, the beloved Almeida children, at isang pinagbalang madaling araw na po sa beloved ating preacher, sa lahat po ng narito, sa ating po mga ginigiliw, minamang kapatiran, hallelujah sa lahat ng mga live viewer, hallelujah sa mga bisita, at tayo po maminamahal ay nasa pag-aral ng salita ng Diyos at tinihiram po ang inyong pong pakikinig dahil ito po ay napakahalaga ng salita ng ating pinakamamahalang Panginoon at hindi na po tayo magtatagal, maminamahal, ating pong pag-aralan ng spiritual growth. Buksan po natin mga minamahal sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 17 up to verse 18. Dito po sa ikalawang sulat ni Pedro Kapitulo 3, talatang 17 hanggang 18. Kaya nga, mga minamahal, hiyamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. 18. Tatapwat, magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sumakaniya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Praise the Lord. Hallelujah. Pagpalain po ng ating dakilang Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal salita at isa pong masigla at malakas na palakpak pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Spiritual growth, napakahalaga mga minamahal ang paglagong spiritual. Ito po ay the second step ng mga Kristiyano. Amen? Yung nating hakbang, salvation, yung po requirements of salvation, mga minamahal, pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa Espiritu Santo, mga minamahal. Yun na po yung atin pong second step. Paglagong spiritual, mga minamahal, ito po ay napakahalaga dahil babalik ang ating mahal na Panginoon. Ang kanyang pong kukunin ay yung pong mga spiritual na Kristiyano, hindi lumalakad sa laman, bagkus lumalakad po sa Espiritu. Sabi ng Bible, mga minamahal, na naghahasik sa laman ay sa laman mag-aanin ng kasiraan, dapat ang naghahasik sa Espiritu ay mag-aanin sa Espiritu ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po ng Biblia, dito po sa ikalawang Pedro, chapter 3, verse 17 and 18, kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay nito ay magsipag-ingat kayo. Baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Wala na po mga minamahal na may tatago sa atin, na ipangaral na po ng ating dearly beloved pastor, ang buong katotohanan at pinag-iingat tayo ng ating dakilang Diyos, mismo sa ating sarili. Amen? Kuminsan po ay ang ating tatlo yung ating kaaway sa libutan, ang dyablo at yung sarili.
yung pong lumang pagkatao, na pinag-iingat tayo na baka mailigaw po tayo sa pamamagitan ng kamalian ng iba, mali yung ating makopya mga minamahal, mali yung ating napapakinggan sa labas ng church mo minamahal, sa pang-araw na pamumuhay, ay baka tayo po ay mahulog sa sariling katyagaan. Sayang naman yung pong 20 years, 30 years na ating paglilingkod. Sariling katyagaan, kumbaga ay pansarili mo lang ang marahil yung ginagawa, nag-isikap ka para sa sarili, amen, para guminhawa ka, ay mahuhulog po tayo sa sariling katyagaan. Ibig sabihin na mababaliwala, maminamahal ang lahat ng ating mga sakripisyo, pagkatyaga. Kung dumating ang ating manang Panginoon, ay maiiwan din tayo. Nakakalungkot, mga minamahal. Yan na po yung sabi nga, mahuhulog sa sariling katyagaan. Ano po ibig sabihin? Hindi tayo lumalago. Hanggang ngayon, alipin tayo ng kasalanan. Hanggang ngayon, tayo po ay naroon ang takot, naroon yung mga pangamba, naroon yung pag-aalilangan po natin. Hindi pa tayo lumalago. Ano po ang sabi ng Biblia? Dapat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, sumakanya nawa ang kulatian ngayon at magpakailan-kailan pa man. Hindi ko po sinabing kayo ay hindi pa lumalago. Ito po'y aradin lang. Isang musiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon na napakahalaga po yung pong paglago. Huwag daw tayong tumulad po doon sa isang palaka na nahulog doon sa balon, mga minamahal. Kumbaga ay 1 metro pabilog, ay akala niya yun ang buhay niya. Tutungo siya, mga minamahal, lupa. Titingala siya, ulap. Yun po yung buhay niya. Pero hindi niya alam, napakalawak pala ng daigdig. Amen? Bilang tayo mga Kristiyano, akala natin tayo ay tagapalakpak lamang, sapat na lang tayo ay attendance, mga minamahal. Pero meron pong hinahanap sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit tulad ng agilan na papailang lang. Sabihin po mga minamahal na habang tayo naglilingkod, sabi ng mga pastor, makamtan mo yung pagpapala bago magbalik ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pagpapala sa lahat ng bagay, yan po yung pangako ng ating mahal na Panginoon. At ito po yung tinutukoy dito na magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating mahal na Panginoon. Iba po yung tema na knowing God sa knowing about God, knowing Jesus, pero mas malalim po yung knowing about Jesus. Amen? Kumbaga po ay kilala mo mahal na Panginoon, kanyang ina, kung taga saan, pero dapat kilala natin siya yung Diyos, maminamahal. Dapat kilala po natin kung gaano yung kanyang kapangyarihang magawa sa ating buhay, yung dakilang pag-ibig na pangako ng atin pong pinakamamahal na Panginoon, at ito po ay kinakailangan na tayo po ay lumago. Why we should grow spiritually. Amen? Una mga minamahal, God predetermined that we should grow our love for our dearest Jesus and our knowledge of Him. Ang Diyos mismo ang may gusto na tayo lumago. It is command. Ang lahat ay magsabi na praise the Lord. Sa pag-ibig natin sa mga Pinoon, sa kaalaman, dapat tayo lumago, mga minamahal. Sapagkat sabi po ng Biblia, mga minamahal, be therefore perfect as your Father which is in heaven is perfect. Kayo magpakasakdal, katulad ng inyong Ama na sa langit na sakdal. Matthew chapter 5 verse 48. Isbihin mga minamahal na hindi po natin dapat sabihin na tayo talo ng Kristiyano, mahina tayo. Tayo po ay prinsipe, prinsesa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, tagalangit, amen? Isang musiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Una-una, sabi nga bilang prinsipe, prinsesa, meron niyang kasuotan, amen? Ay bilang tayo mga Kristiyano, may sinusunod po na, sabi nga dress code. Sabi nga ng sinare po ng ating beloved minister, maminamahal, yung pong military, meron pong dress code, yung pong police department, meron pong dress code, yung pong mga trabaho, jobs, meron po yung mga dress code. Amen. Bakit daw tayo na-upset kapag yung church ay meron pong dress code, mga minamahal? Amen. We are coming to worship the King. Amen? Ang sabi, ating isuot na yung pinaka-the best na kasuotan para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung iba, bakit kailangan puting damit? Biblikal po yan, mga minamahal. Amen? Bakit may kabanalan? Ay, ang Diyos ay banal, mga minamahal, na sa tahanan mo na o di man, kinakailangan tayo po ay makasunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sabi po sa Hebrews chapter 6 verse 1,
let us go on unto perfection. Amen? Magkapatuloy tayo sa hagdanan. Iiwan natin yung pong pagkabata, mga minamahal, dapat po tayo ay ma-mature, spiritual. Sabi ng Biblia, paano tayo ma-mature, mga minamahal, lalago? You can grow in spiritual maturity by persevering in following God's plan through trials and challenges of your life. Isang bisiglang palakpak para sa ating malapinoon. Yung spiritual na paglago pala, mga minamahal, yung pagsunod ito. Yung pagsikap na ating masunod ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok at mga hamon ng buhay. Inilagay ang mga pagsubok, mga minamahal, hindi upang ikay mawala. Mga minamahal, bagkos tayo po ay upang lumago spiritual. Sa James chapter 1, mababasa po natin yun. Aray mo kagalakan, kayo po inahulog sa sarasaling tukso o pagsubok, trials, dahil hayaan mo na yung pagtitiis, magkaroon ng sakdal na gawa. Amen? Wala kang kakulangan. Sabihin yung perfect faith, mga minamahal, ay sa iyo sa pamamagitan ng mga challenges, ng mga trials po sa buhay. Ito po ang tinutukoy, sabi nga, bakit po God desires to protect us? Yung pala, bakit kinakailangan tayo lumago spiritual? Nais ng Diyos na tayo kanyang protektahan, iligtas. Dahil hindi kasamahan ng Diyos kapag naroon po tayo sa kalayawan, nasa kasalanan. Amen? Yung pong kabanalan mahalaga, kaya tulad ng ating kapatiran doon sa isang outstation, mga minamahal, bagamat siya nasa bundok, pumupunta ng bundok, naka-long pants po siya. Gaano kabuti ng malapit, gaano yung pagsunod sa kabanalan, bagamat siya ordinary Christian, yung ahas po sa daanan, naroon, siya po ay tinuklaw. Pero yung pagtuklaw ng ahas, doon lang sa pantalon, dahil naramdaman niya, maminamahal, mabigat yung kanyang pantalon. Pero, noong nakita niya, malaking ahas, maminamahal, yung nakakabit sa kanya pong pantalon. Nagpasalamat siya. Mahalaga ang pagsuot po ng may kabanalan. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. O yung ating kapatiran, Adolfo Square, galing overnight, hindi inaasahan, maminamahal na aksidente yung kanyang sinasakyan tricycle dahil nabunggunling malaki pong bakal gamit sa bako. Malaki pa sa balde, kanan nila kahon lang. Pero nung sumalpok po sila, tilapon, tumba po yung tricycle at ang mga sakay ay gulong po doon po mga minamahal sa highway. Salamat sa Diyos, nung time na yun, nung minutong yun, wala pong dumadaan. Yung mga yung damit po na isang Adolfo Square, punit-punit. Amen, punit-punit. Pero pinag-ingatan yung pisikal. Isang masiglang palakpak para sa ating malapinoy. Kung wala pong kabanalan, amen, ay maaring yung galos, yung pasa ay naroon. Pero dahil sa pagsunod sa kalooban sa ating pinakamamalapay noon, naroon po yung pag-iingat ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Ikalwa po na tanong, why we fail to grow spiritually? Bakit ba tayo mga minamahal ay bumabagsak? O hindi natin magawa o bigo tayo na lumago sa spiritual? Basahin po natin sa ikalawang Pedro chapter 2, verse 1 hanggang verse 3, talon sa verse 13 and up to 14, talon po tayo sa verse 17 up to verse 19. Dito po sa ikalawang sulat ni Pedro, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 3, talon sa 13 hanggang sa 14, at talon sa 17 hanggang sa 19. Dito po sa 1, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, na mga papasok sa lihim ng mga makapapahamak, na mga hiduwang pananampalataya, na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na mga tataglay ng kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Sa 2, at maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay, na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. 13. At sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo, na ang hatol nga sa kanila mula ng una ay hindi nagluluwat, at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling. Talon sa 13 hanggang 14, na nangagbabata ng masama na kabayaran ng gawang masama. Palibhas ay inaari nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw kung araw,
mga dungis at kapintasan na nangagpapakalayaw sa kanilang mga daya, samantalang sila'y nangakikipagpiging sa inyo. Sa 14, na may mga matang puspos ng pangangalunya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala, na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Talon sa 17 hanggang sa 19. Ang mga ito'y mga bukal na walang tubig, mga ulap na tinatangay ng unos, na sa kanila'y itinaan ang kapusikitan ng kadiliman. 18. Sapagkat sa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan, ay umaakit sila sa masasamang pita ng laman sa pamamagitan ng kalibugan, doon sa nagsisitakas sa nangamumuhay sa kamalian. Sa 19, na pinangangakuan ng kalayaan, samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat ang nadaig ni naman ay naging alipin din naman niyaon. Praise the Lord. Glory to God. Isang masiglang palakpak para po sa ating pinakamamalapay noon. Una, why we fail to grow spiritually? Bakit po tayo bigo sa paglago, mga minamahal sa spiritual? Una po, no instruction. Bagamat meron wrong instruction, mga minamahal, sapagkat sabi po sa uno, ngunit may magsisilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo magkakaroon ng mga bulaang guro na makakapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwaang pananampalataya, na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na magkataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Sa mga minamahal, sa malagawain, yari na yung pong, kumbaga, yung doktrina, yung pong kautusan, yung pong pattern na binigay sa atin ng malapastor. Wala na po tayong papakinggan ibang pang mga pananampalataya na ibang mga aral na wala po sa Jesus Miracle Crusade, dahil ito po ang nagtuturo ng buong katotohanan. Amen? Wala na pong kulang, sapat na minamahal yung ipinangaraw ng beloved pastor, binabalikan lang po natin, at napakahalaga na yung tama yung instruction, mga minamahal. Amen? Tama minamahal yung ating pong napakinggan mga aral, dahil yung tamang aral, dyan po tayo lalago sa atin pong spiritual. Ang sabi dito, at maraming magsunod sa kanilang mga gawang mahalay na dahil sa kanilang pagsalitaan ng masama ang mga daan ng katotohanan at sa kasakiman sa mga pakanuwaring salita ay pinangangalakal kayo na ang hatol nga sa kanila mula ng una ay hindi nagluluwat at ang kanilang kapahamakan ay hindi nag-uupiling. Negative influence of others, maminamahal. Amen? Yung negatibong influence ng iba, na ang kumbaga ay nahawa ka doon sa mali. Bilang tayo mga Kristiyano po, maminamal tayo po ang ilaw at sin ng sanlibutan, hindi ikaw yung dapat madala ng mga makasanlibutan. Hindi ka dapat madala ng mga unbeliever. Kung sa school, sa palengke, sa trabaho mo, sa tahanan, amen, makasama po mga unbeliever, dapat sila po yung madadala mo po, maminamahal, sa mabunting gawa, sa kabanalan, hindi yung ikaw yung madadala nila. Isang musiglang palakpak para sa ating malapay noon. Kaya nga sabi ng beloved pastor, maminamahal, sa pagdalo natin, mag-ingat din tayo, doon ka tatabi sa mga mainit na Kristiyano. Kung nais mo mapuspos, doon ka didikit o sabi nga, lalapit sa mga napupuspos na mga Kristiyano, sa mga, kumbaga po ay sa espiritual, upang tayo po ay lumago. Amen po ba? Isipin ay napakalaga, mga minamahal, na sabi nga hindi tayo maimpluensyahan po ng mga negative influence, mga minamahal, ng iba, bagkos yung mabuting bagay. Amen? Yung masunod natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, tamang instruction, mga minamahal, at dyan po lalago yung ating pananampalataya. Dito po, mga minamahal, sa 13 at 14, na nagbabata ng masama na kabayran ng mga gawang masama, palibhasa inarin nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw kung araw, mga dungis at kapintasan na nagpapakalayaw sa kanilang mga daya, samantalang sila'y nakikipagpiging sa inyo. Sabihin po, hindi 100% na talagang mga espiritual lahat tayo. Amen po ba? Meron pa rin hindi po nakakasunod, narin pa rin yung mga kalayawan, marahil nakapaghawa ka pa ng baraha, amen, nakapagbinggo pa,
pero ang mga bagay na hindi yung po kalooban ng mahal na Panginoon. Baka tayo po ay nakakahawak pa ng stick ng sigarilyo, amen? Nakakainom po ng alak. Yan po yung mga kalayawan. Yan po ay isa po sa failure ng mga Kristiyano. Hindi tayo lalago. Yung po nga, ang sabi nga, yung po nga, Lord of the world, mga minamahal, yung pang-akit ng sanlibutan. Amen? Na madali tayong madala kung anong uso, tayo po ay nakikiuso. Pero tayo mga Kristiyano, mga minamahal, ay mayroon pong Bible. Amen? May salita ng Diyos na atin pong dapat pong atin pong papakinggan, atin pong susundan dahil ang sabi po ng Biblia, kayo nga mga lunya, na kung sino mang nais mag-ibig na maging kaibigan ng salibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Amen? Ano ba yung salibutan? Ang lahat ng pita ng laman, pita ng mata, kapalaluan sa buhay, yan po ay sa sanlibutan. Ang sanlibutan ay lumilipas, dapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nanahan magpakailanman. Ano po ang sabi ng Biblia? Huwag kayong makiayon sa sanlibutan, bagkus mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng isipan upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti, kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Isang musiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po tayo taga rito sa sanlibutan, mga minamahal. Tayo po ay kumbaga ay manlalakbay. Tayo ay taga-langit. Kung doon sa Amerika, mayroon po mga tinatawag pong pedos. Ano po? Kung tawagin mga minamahal ay kumbaga po ay mayroong mga seminar na ginagawa. Yung pag-aralan ng kanilang wika, pagsikapan, kung anong kalang kultura, amen, bago ka tumungo sa lugar na kung titira ka doon, tayo po ay sa langit pupunta. Ang sabi ng Biblia, ang ating pagkamamayan ay sa langit. Kaya dito pa lang, may lecture na po, may seminar sa pamamagitan ng ating pagdalo, kung ano ba yung ating kasuotan, kung paano tayo mangusap, amen, doon sa langit, wala pong nagmumura, doon po maminamalaging, hallelujah, praise the Lord, mga makalangit na awitin, amen po ba? Pagpupuri sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po dito sa sunod na talata, yung pong nabibigo tayo sa paglago sa espiritual, sapagkat sabi po dito ng Biblia, dito po sa 17, ang mga ito'y mga unos, mga bukal na walang tubig. Mga ulap na tinatangay ng unos na sa kanila'y tinaan ang kapusigitan ng kadiliman. Ano ba yung bukal na walang tubig? Empty. Amen? Wala na tayong banal na espiritu. Lumayo na ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kumbaga po ay iginagalang natin ang Diyos sa mga labi, pero yung puso, malayo na mga minamahal sa ating pong dakilang Diyos. Na kumbaga hindi makita sa atin yung pong bilang Kristiyano. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 29, tayo po kilala niya ng una, mga minamahal, tayo inilalaga upang maging larawan ng kanyang anak. Ang lahat ay magsabi na praise the Lord. Yung paglagong espiritual, maging kamukha mo ang ating dearest Jesus. Ano po yung kabanalan, yung pong pananalita, mga minamahal, yung pong pamumuhay, nasa Biblia kung paano namuhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi po dito, ng Biblia, mga minamahal, yung pong tinatawag na unsure of what we believe. Amen? Naroon yung double-minded, hindi ka sigurado sa iyong pananampalataya. Amen, nag-aalilangan ka pa, narito ka na sa tunay na balagawa, nag-iisip ka pa na umalis. Ang sabi nga ng beloved pastor, magpasuri tayo, mga minamahal, sa doktor, sa psychiatrist, mga minamahal, sa mga may nakakaalam po ng sabi nga may diferensya sa utak, dahil ang pag-alis po sa balagawain, mga minamahal, ito po ay malaki pong kabiguan. Amen, dahil tayo po ay nasa kama na, ay hindi dapat tayong lumipat, mga minamahal, doon sa sahig. Isang musiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi po dito, na tinatangay, mga ulap na tinatangay ng unos. Kumbaga po ay parang layak sa dagat, mga minamahal, pinapahid ng hangin, katulad ng ulap na tinatangay ng unos, dumating ang bagyo sa buhay, mga emotional storm, spiritual storm, mga minamahal, natural storm, daladalahan ka, naroon ang takot, naroon yung pangamba, mga minamahal, madali kang matangay, madali kang, sabi nga ay mag-give up sa iyong pananampalataya, hindi talaga lalago yung atin pong espiritual. Nasa kanila'y tinaan ang kapusikitan ng kadiliman. Yung mga ganong Kristiyano po na unsure po sila sa kanila pong pananampalataya,
ay talaga naroon yung kadiliman. Ibig sabihin, naroon po mga minamahal yung kabalisahan, yung takot, wala kang pag-asa, hindi mo makita mga minamahal yung mabuti dahil kumbaga po ay hindi pa lumalago yung ating pong spiritual na ang sabi po dito ng Biblia sapagkat sa panalita ng mga kapaluan na walang kabuluhan ay umaakit sila sa masamang pita ng laman sa pamamagitan ng kalibugan doon nagsitakas sa nangamuhay ng kamalian na pinangakuan ng kalayaan samantalang sila ay mga alipin ng kabulukan sapagkat ang nadaig ni numan ay naging alipin din naman yun. Defeat in an area of temptation. Amen? Na madali tayong mga minamahal na matalo. Dumating ang tukso, pagsubok, madali tayong mga minamahal na sabi nga alipin pa rin tayo ng kasalanan. Amen? Talunan mga minamahal. Kumbaga po ay hindi lumalago. Ano ba yung tawag mga minamahal sa isang sanggol na 15 years na sanggol pa rin? Amen? Hindi daw po ganun. Bagkus tayo mga Kristiyano ay kinakailangan po mga minamahal na talagang lumago. Ito po ay talagang kailangan. Isang musiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos na hindi tayo talunan kapag may pagsubok, aayaw ka na, nagkaroon na ng karamdaman, parang masabi mo, totoo ang may Diyos. Pero inilagay sa iyo yung karamdaman, mga minamahal yung problema para tayo ay lumago sa espiritual. Yan po mga minamahal ang dahilan. Nasabi nga ay narayan po mga minamahal na talagang yung mga kasalanan sa paligid. Pero hanggat hindi mo sila pinagbibigyan, hindi ka talunan. Amen po ba? Isang musiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Ika-anim ang minamahal, neglect to read the Bible, to pray, and to attend church. Hindi tayo lalago, mga minamahal, yung pinabayaanan po natin, una, yung pong pagbabasa po ng Biblia. Amen. Maraming Kristiyano, maraming cellphone. May cellphone, 3, pero kung titingnan, walang Biblia, mga minamahal, nakakalungkot. Magandang tahanan, pero walang Biblia. Amen. Kung may Biblia man po mga minamahal, yan po ay binabasa. Sabi ng Biblia, ang kautosang ito'y huwag mahiwalay sa iyo araw at gabi. Ang sabi doon, pinapaginhawa mo iyong sarili at pagpapalain ka ng Diyos sa lahat ng hawakan ng iyong kamay at magkakaroon ka ng mabuting kawakasan. Ang salita ng Diyos, ito po ay buhay, mabisa. Amen. Kung yung salita ng Diyos gano'ng kahalaga, narito sa Biblia kung paano ka yumaman sa maraming bagay. Yumaman sa pananampalataya, katulad ni na Abraham, yumaman sila sa lahat ng bagay, sa kanilang mga tinatangkilik. Sina Haring David, mga minamahal dahil ang sinusundan nila mga minamahal, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon ang dearly beloved pastor, araw-araw mga minamahal, at least sa aking narinig mga minamahal, 4 chapter. Ang Biblia nabasa na, paulit binabasa dahil ito po ay mahalaga. Sabi ng Biblia na napahamak ang aking bayan dahil sa kakulangan ng kalaman. Kapag hindi mo alam ang Biblia po, maminamahal, ikay talo ng Kristiyano at hindi tayo lalago po maminamahal sa espiritual. Ang sabi nga maminamahal, education is useless without the Bible. Amen? Kahit ikaw ay engineer, doktor, matalino ka, pero hindi mo alam ang salita ng Diyos, useless po ang edukasyon. Ang sabi ng isang pangulo po sa Amerika, maminaman kapag alam mo ang Biblia, daig mo pa po ang isang edukadong tao. Isang bisiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Dahil pag alam mo ang Biblia, alam mo ang papunta po sa langit. Amen? At ito'y proteksyon. Ang Biblia, maminamal salita ng Diyos, ito po ang mag-iingat sa iyo. Ito ang gagabay sa iyo. Ito ang magtuturo sa iyo. Example, maminamahal, paano ba natin napabayaanan po yung salita ng Diyos? Kaya tulad ng mag-asawang Kristiyano, in-invite niya mga minamahal yung mga ngaral dahil grabe ang lang pagrespeto. Pasko, mga minamahal, may handaan. Talagang bilang respeto po niya, pinagamit po ng kutsarang ginto. Mga minamahal, grabe. Pero, nakalingat yung mag-asawa, mga minamahal, yung kutsara, bang ginamit, yung itinago niya, mga minamahal, doon sa may pasamano, may mga patas na libro at pamilyar sa kanya isang libro, doon niya isiningit. Nag-uwian na mga minamahal. Ngayon, naalala ng mag-asawa, nasaan ang kutsarang ginto. Kaya tuwing dadalo, mga minamahal yung mag-asawa, pag nangangaral na yung mga ngaral, na dating silang naroon ang respeto, masama na ang tingin po, mga minamahal sa mga ngaral, ang isip nila, magnanakaw pala si beloved brother.
maminamahal, dahil yung kanyang kutsarang ginto ay nawala. Pero alam niyo po, maminamahal, lumipas na 1 taon, gano'n na kalang pag-iisip. Invite uli, Pasko na naman. Amen? Handa. Pero ang pinagamit na po ay disposable spoon na po, maminamahal. Plastic na. Nanibago po yung mga ngaral at nabuksan po yung kutsarang ginto. Ang sabi, nasa na po? Sabi po doon, mga minamahal sa mga ngaral. Pero ang sabi po, doon lang po sa likod niya, naroon yung narito lang. Naku, nasa Biblia pala, mga minamahal, nakasingit doon sa Biblia. Alam natin magsabi ng praise the Lord. Ano yung ating makukuha? 1 taong hindi nagbasa ng Biblia. Amen. Hindi pala nagbukas ng Biblia, mga minamahal, yung mag-aasawa. Ganun po mga Kristiyano. Kapag tayo po, mga minamahal, ay hindi po nagbabasa ng Biblia, tayo po ay talo ng Kristiyano. Pinabayaanan po natin ang panalangin, mga minamahal, pagkagising sa umaga, sa bawat oras, sabi ng Biblia, mga minamahal, manalangin walang patid, upang wag tayong manglupaypay. Hindi sapat ang sabi nga, pagkakain mo, pagkadighal, thank you Lord. Amen? Talagang una-una, mga minamahal, kailangan tayo po ay manalangin. Kahit anong pagod po, ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Dahil marami kapag napagod na po, mga minamahal, parang tinibang saging, talagang plakda na maminamahal. Pero nais ng Diyos, siya po muna iyong papurihan at tayo po ay kinakailang manalangin dahil yan po ay protection po natin upang tayo po ay magtagumpay. Isang masiglang palakpak para po sa ating malapay noon. Neglect to attend the church. Mahalaga po yung pagdalo. Sabi ng mga pastor, tayo po ay dumalo ng 3 times a week, mga minamal, kung gusto natin ng langit. Dahil ang pagliban, mga minamal, ayon sa pangangaral, isang hakbang papunta po sa impyerno. At kapag hindi tayo nakakadalo, mga minamahal, hindi po lalago yung ating pong spiritual. At kung tayo dumadalo naman po, sikapin po natin, tayo po'y makinig, mga minamahal, ng mainam sa mga patotoo at sa mga mensahe po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Sa uling talata, mga minamahal, sa Isaiah chapter 40 verse 31, dito po sa baba po tayo sa verse 26 hanggang verse 29. Ikatlo po, evidence of our spiritual growth. Meron pong ebidensya kung talagang malago na yung ating pong spiritual na pamumuhay. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 40, talatang 31, balik sa 26 hanggang sa 29. Sa 31, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babang lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mangaghihina. Balik sa 26 hanggang sa 29, itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito na tinutubos ng kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinatawag niya sila sa pangalan sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. At dahil sa siya'y malakas, sa kapangyarihan ay walang nagkukulang. Sa 27, bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinasalita mo, O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon, at nilalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan ko. 28, hindi mo baga naalaman, hindi mo baga narinig, ang walang hanggang Diyos ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi nanlalata o napapagod man, walang makatarok ng kanyang unawa. Sa 29, siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinananagana niya sa kalakasan. Praise the Lord! Ang natin magsabi ng praise the Lord. Example, mga minamahal, ito pong agila, na ang sabi po dito, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y pailang lang na may pakpak na parang agila. Isabihin ay matayog, lilipad, mga minamahal. Isabihin ito yung spiritual growth, mga minamahal. Sila'y magsitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsilakad at hindi manghihina. Una, mga minamahal, yung lesson of vision sa mga agila,
Yung kanilang paningin po, ito po unique. Ito po ay talagang, ito po, sila ay mga farsighted, mga minamahal. Kahit 3 miles away, mga minamahal yung rabbit, kita nila. Ganun po katatag yung kanilang mata. At yung kanilang target, talagang nakapokus sila doon. Tayo mga Kristiyano, mga minamahal, ang sabi dito sa 26, itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tinayin nyo kung sinong lumika ng mga ito. Isang masiglang palakpak para sa ating malapinoon. Tayong mga Kristiyano, mga minamahal, hindi tayo nakatingin sa mga katitusuran. Amen? Hindi tayo nakatingin, mga minamahal, sa mga pagsubok, sa kahirapan, sa karamdaman. Ang titingnan natin, mga minamahal, ang Diyos. Ala tayo magsabi ng praise the Lord. Yung buhay na walang hanggan, mga minamahal, doon tayo nakapokus, yung ating target. Yung iba nga, nag-aaral po, grabe ang kanilang pong pagkatyaga, kanilang sakripisyo po, maminamahal. Sila po ay, kumbaga po ay nagsusunod ng kilay kung tawagin, mga minamahal. Sabihin, grabe yung kanilang ibinubuhos na kanilang pag-focus sa ating paglilingkod, mga minamahal. Wala iba tayong titingnan ang Diyos dahil siya po ay makapangyarihan. Alat niya magsabi ng praise the Lord. Sapagkat ang sabi dito, alam niya lahat, mga minamahal. Tinatawag niya sa pangalan sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan at dahil siya ay malakas sa kapangyarihan ay walang nagkukulang. Kung ikaw lang ay sasampalataya sa ating mahal na Panginoon, yun na po mga minamahal na ang katugunan. Dahil sabi nga, yung pong sa Psalms chapter 23, mga awit chapter 23, the Lord is my shepherd. Wala pong kakulangan po doon. Kumbaga po kahit may pagsubok, kahit mga minamahal mayroong pagtuwid ng ating mahal na Panginoon, pero umaapaw, mga minamahal, yung pagpapala, yung biyaya ng ating pong dakilang Diyos. So mga minamahal tayo mga Kristiyano, una, ano po yung lesson of vision po mga minamahal? We see trials and temptation as opportunities for growth. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Yung mga trials, mga minamahal, mga pagsubok, mga tukso, ito po ay oportunidad para sa paglago. Nakikita natin yan po ay opportunity. Amen? Kaya huwag kang malungkot kung may pagsubok ka hanggang ngayon, may karamdaman ka pa. Yan po yung opportunity na tayo lalong mapalapit sa atin pong pinakamamalapit. Sapagkat sabi ng beloved Mama Dear, kung may problema, may pagsubok, pagkapala po yan, blessing in disguise po yan, mga minamahal, dahil kapag walang pagkapala, sabi, Amen, praise the Lord, thank you Lord. Pero pag may pagsubok na, Amen, walang pambayad sa kuryente, iniwan ka na yung asawa, Amen, yung anak mo sa abroad may sakit, luluhod ka talaga. Sa ating malapit, sabi ng beloved Mama Dear, luluha ka, Amen, isbin, lalo tayong mapalapit sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Alat ay magsabi ng praise the Lord. Ikalawa, we view service to Him as a high honor, not a burden. Yan ang mga tunay na Kristiyano, spiritual na lumalago. Yung pong paglilingkod natin sa ating malapinoon, hindi burden, hindi po pamatok, hindi natin nakikita na mahirap, hindi sakripisyo, hindi natin nakikita na ito'y high honor. Alam niyo ba sabi, praise the Lord? Privilege po. Amen? Ibig sabihin, hindi tayo malulungkot na kapag walang pagkapala, tinatamad ka ng magpagamit sa mahal ng Panginoon, tinatamad ka ng pumalakpak dahil nasa trials, hindi po. Amen? Lalo nga tayong pumalakpak sa ating pinakamamahal dahil ang eagle, mga minamahal, sabi po mga minamahal sa Psalms chapter 47, ipakpak ninyo ang inyong kamay lahat ng bayan at humayo kayo ng tindig ng pagtatagumpay. Ano ba ang kalakasan ng eagle, mga minamahal? Yung kanyang bagwis. Alam natin magsabi, praise the Lord. Yung kanya pong, yung ikalawa, lesson of patience, mga minamahal, amen? Yung kanyang pagtitiis, kahit malakas yung bagyo, hindi siya natitinag, mga minamahal. At kapag siya may target, hindi niya iniiwan yun. Yung sarili niyang pagod, mga minamahal, na kanyang pagtitiis, hanggang sa makuha niya, ginagawa niya. Ano ang sabi sa Biblia, mga minamahal, nangangailangan tayo ng pagtitiis. Kung magawa natin ang kalooban ng Diyos, tayo po ay magsinagap ng pangako. Ang magtiis hanggang sa wakas, siya po yung maliligtas. Ang pagtitiis, sabi nga, yung pong patient, the will to wait. Amen? Ano po yung pananampalataya? Ang pananampalataya ay kaparatagan ng mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Isang masiglang palakpak para po sa ating malapinoon. Pagtitiis, mga minamahal, patient, yan po yung kailangan natin. Amen? Lagi sa pagdalo, mahabang pagdalo, ay mahaba naman. Mahaba din yung atin pong pakikipag-unayan sa atin pong pinakamamalapin ng Jesus. At tandaan natin, mga minamahal, patience, essential to experiencing God's best. Amen? Diyan mo maranasan yung pinakadabis ng Diyos. May tiisin, huwag kang sumuko. May karamdaman ka pa,
patuloy kang lumuhod, patuloy kang manalangin. Amen? Diyan mo makikita kung gaano kabuti ng Diyos. Amen? Diyan mo makikita kung gaano siya makapangyarihan. Diyan mo makikita, mga minamahal, doon sa kawalan. Amen? Wala kang pambayad sa kuryente, walang pantuition. Subukan mong manampalataya, magtiwala sa ating malapit sa pag-asabi ng Biblia. Walang nagkukulang sa Kanya. Provided ng Diyos lahat ng bagay. Amen? Sabi nga ng Bible, mga minamahal, doon sa Genesis, nilikha niya lahat ng pangailangan ng tao. Kahuli-huli ang taong nilikha, mga minamahal. Inuna niya yung pangailangan. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Bit ka mangangamba. Amen? Bit ka matatakot. Sabi ng Biblia, sabi ng mahal na Pinoon, ay wag tayong mga minamahal na mabalisa kung anong ating kakanin, kung anong ating iinumin. Sabi ng mahal na pastor, kung walang pagkain, praise the Lord. Ang maganda yung sa kanya pong vision, mga minamahal, ano po? Di walang hugasan. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Walang maisaing, di ayuno. Sekreto po yan ng agila. Alat na magsabi ng praise the Lord. Lesson of resilience, mga minamahal. Bagong lakas, sabi doon, parang agila na nagbabagong lakas. Resilience, mga minamahal, mga Kristiyano sa anong bagay, sa ating pagbasa ng Biblia, panalangin, pagdalo, na dito natin magagawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Alat na magsabi ng praise the Lord. Yung pong mapagtiis, sabi nga, mga minamahal, yung lumalago na sa panampalataya, mga minamahal, we spend more time in worship and praise. Amen? Mas marami ang ating pagsamba sa pagpupuri kaysa sa pagtulog. Alat na magsabi ng praise the Lord. Naglalaan tayo ng maraming oras. Yan po yung mga lumalagong Kristiyano. Our desire to obey Him become more intense and sin is less attractive. Isang bisiglang palakpak para sa ating malapinoon. Naroon yung talagang intense mang minamahal na desire natin na sumunod sa kalooban ng Diyos, ngunit sa pagkakasala naman, ito'y less. Ano po? Nawalan ka ng gana sa kasalanan, iniiwan mo na bagkos ang nais mo, masunod ang kalooban ng ating malapin. Lagi mong inaasam, kailan ba yung Bible study, kailan ba hayo, kailan ba ang banal na gawain uli. Dahil sabi ka, mga minamahal, sa presensya ng atin pong pinakamamahal na Panginoon, we are eager to share what Christ is doing in our life. Amen? Naroon yung ating pong marudul na paghangad, bang minamahal, ma-share ang salita ng ating mahal na Jesus. Amen? Kung ano yung ginawa niya sa ating buhay, magpatotoo, mag-akin ng kaluluwa na hindi sapat na atin lang sarili ang dinadala sa banal na gawain. Amen? Parang kung tinaturo tayo doon, mga minamahal, dalhin ang iyong sarili. Pero bilang tayo lumalago, magdala ka naman ng iba pang kaluluwa sa balagawain. Dahil yan po yung makikita na tayo ay talagang lumalago na po sa spiritual. Isang bisiglang palakpak para sa ating pinakamamahal na Pinoon. We desire to give more. Amen? Hindi ka mga minamahal na lulungkot na pagbibigay na naman. Lalo ka nagbibigay. Ano pa? Lalo ka nagbibigay ng pagpapatawad. Alat na magsabi ng praise the Lord. Hindi lang pagbibigay ng offering ng ating tithes and offering bagkos yung sabi nga yung pong desire to give more, yung forgiveness. Alat na magsabi ng praise the Lord. Sino ba yung resilient person sa Biblia? Si Joseph. Sa lahat ng gising magsasabi ng praise the Lord. Si Joseph po, maminamahal, bata pa lang o binata pa lang ipinagbili na, maminamahal. Siya naging alipin. Paano siya naging resilient? Mga minamahal, naging ikalawas sa Ehipto, ikalawas sa hari, mga minamahal, kay Haring Paraon. Mula siya sa mga minamahal sa pagkaaba. Mula siya mga minamahal sa pagkaalipin. Ano yung pinaka-the best na makikita sa kanya? Hindi siya nagtanim ng galit sa kanyang puso. Paano tayo magbabagong lakas? Laging handa ka magpatawad sa iyong kapwa. Isang bisiglang palakpak para sa ating malapinoon. Yan po yung matatag na Kristiyano, lumalago tayo spiritual, hindi ka nagtatanim ng galit, hindi ka nagtatanim ng poot, bagkus yung pagpapatawad, laging handa mong ibigay. Dahil ang Diyos pinatawad ka, gaano mang kalaki ng ating pagkukulang, gaano mang kalaki ng ating pagkakasala, bakit hindi tayo magpapatawad? Amen po ba? Isang musiglang palakpak para sa ating malapinoon. We feel God's love. Lagi nating naradama ang pag-ibig ng Diyos. Lagi nating hinahangad ang Kanya pong banal na presensya. Amen po ba? Ang agila, maminamahal, sa pangalan ng mga pastor, kaya laging nag-aayon ang mga pastor, ayon sa eksperto, maminamahal, kapag nakaramdaman na ng pag-edad, 40 years old na maminamahal, nanghihina na, siya po'y nag-aayon na talaga. Pumunta sa mataas na bundok, hindi abot ng tao, doon siya nag-aayon. Kaya siya tumatagal ng 70 to 80 years, mga minamahal.
only bird, mga minamahal, sa buong mundo. Siya po yung tumatagal lang na ganun at yung kanyang vision, yung kanyang lakas, siya lang po, mga minamahal, ang nakakalipad, mga minamahal. Mas mataas pa sa bagyo. Amen? Siya lumilipad, sabi nga 11,000 feet above sea level. Hindi kayang marating yun ng mga small plane, mga minamahal, kahit maganda pa yung panahon. Yung agila, simple lang sa kanya, nakakalipad siya, kahit mabagyo, mga minamahal, kahit malakas ang hangin. Alam natin magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, siya'y pumapailang lang, lilipad, may pakpak ng agila, tatakbo, hindi manghihina, tatakbo, hindi mapagod, lalakad, hindi manghihina. Gaya ng Kristiyano, kamusta po? Alam natin magsabi ng praise the Lord. Nangihina ka ngayon, tinatamad tayo nga magpuri, baliwala lang, kung may napupuspos, baliwala lang, mga minamahal, nangihina ka. Hindi yun standard, mga minamahal, hindi yun ang pamatay ng Biblia. Ang Kristiyano na naghihintay sa ating malapinoon, magbabagong lakas. Be resilient Christian. Alam natin magsabi ng praise the Lord. Si Esther, kilala po natin si Reina Esther, maminamahal sa panahon ng pag-aaral ni Asuero, amen, na sakop nila mula India hanggang Ethiopia, napakalawak na kaharian sa Media at Persia, mga minamahal. Ay, nangyari po, masamang report, sila ay bibitayin lahat ng Hudyo, ay si Reina Esther Hudyo, damay. Walang, no choice, mga minamahal. Wala silang ibang paraan na magagawa. Anong ginawa nila? Nag-ayuno. Alam niyo magsabi ng praise the Lord. Nag-ayuno ang buong Hudyo, maminamahal, si Esther. Nabaligtad yung maling report. Amen? Nabaligtad. Ang nabitay si Aman. Tama po ba? Na nagsumbong kay Mordecai, maminamahal ng kanyang amain. Siya po yung binitay, maminamahal. Yung mga Kristiyano naligtas. Bakit po? Nag-ayuno. Simple lang po, maminamahal, wala ng pasikot-sikot. Ang sabi ng pastor, yung ultimatum, maminamahal sa ating buhay. Pag may problema, nasa kahirapan, number 1, ultimatum po pag-ayuno. Isang musiglang palakpak para po sa ating dakilan. Si Hub, resilient person, mga minamahal. Nagbuhos ng abo, nagsuot ng kayong lino, mga minamahal. Yung pong kasuotang sako. Yun po yung sign na nag-ayuno po siya, mga minamahal. Sa kabila nang nawala ang kanyang mga anak, nagkaroon siya ng karamdaman, nawala lahat ng kanyang ari-arian. Amen? Pero ano ba yung resilient, mga minamahal? Yung madali kang makarecover sa iyong mga difficulties. Isang musiglang palakpak para sa ating malapinoon. Bilang tayong mga Kristiyano, nangihina ka, huwag tayong titira po dyan, mga minamahal. Amen? Parang tinatamad ka ng tumugtog, tinatamad ka ng umawit sa ating malapinoon, tinatamad ka ng magdalo. Huwag pong ganun. Huwag natin hayaang ganun dahil ang isang agila, kahit tulad ng isang Kristiyano, lilipad po yan. Amen? Isabihin, magagamit tayo kahit saang bahagi ng church. Alam natin magsabi ng praise the Lord. Mga gampanin, mga minamahal, pag-akin ng kalalo, pagkakaloob sa maraming bagay, pailan lang sabihin, pagpapalain ka ng Diyos. Kung ikay may karamdaman, kaya yang i-recover ng ating malapin, bagong lakas. Amen? Kahit tulad ng agila, yung kanya pong mga balahibo, sinasadya na bunutin. Masakit po yun. Amen? Yung kanyang tuka talagang ipinagugudgudan niya doon sa bato. Matanggal lang yung lumang tuka, yung kanyang kuko. Mapalitan na ng bago. Pero sabi nga, pagkatapos ng pagsubok na yun, mga minamahal, yung paghihirap na yun, bagong lakas, bagong agila, lilipad siya ng mas matayog pa. Isang musiglang palakpak para sa ating malapinoon. Gayon ang mga Kristiyano, mga minamahal, kinakailangang lumugo tayo, mga minamahal, sa espiritual. Yan po yung totoo. Huwag nating hayaan. Hanggang ngayon, grade 1 po tayo. Amen? Hanggang ngayon, grade 1 pa rin. Meron po nga nung pabalik-balik dahil hindi matutunan yung multiplication table. Amen? Hindi pa matutunan yung ABCD, mga minamahal alphabet. Talagang hindi ka mga minamahal sa ikalawang baitang. Alam niyo po, ang mga pagsubok parang baitang yan. Ibinigay sa iyo, alam ng Diyos, kaya mo po yan. Alam natin magsabi ng praise the Lord. Another year, mga minamahal, mas malaki ang pagsubok dahil ikay lumalago na sa espiritual. Kahit anong pagsubok ang ibigay sa iyo, amen, ang sabi ng Biblia, ikay tatakbo, mga minamahal, na hindi mapapagod. Ikaw ay lalakad, mga minamahal, na hindi manghihina. Makapansin nyo, una yung paglipad, pagkatakbo, paglakad. Kasi tayo umiidad na. Alam natin magsabi ng praise the Lord. Nung baguhan tayo, talagang pailang lang. Naroon na lahat. Pero sa tunay, yung ating physical pahina. Pero yung ating mga senior na mga kapatid, kahit sila 8 years old na mga minamahal, nagsisikap sila. Ano ba ibig sabihin? Ang physical nila, sabi ni Pablo,
ang panlabas na anyo, pahina ng pahina. Pero yung panloob, changing from glory to glory. Isang bisiglang palakpak para sa ating malapinon. At dito tayo, dadatnan ng ating malam sa ating paglilingkod, pagdalo, mga minamahal, iiwan ng Diyos, mga minamahal, ang Kristiyano na walang panalangin. Amen? Iiwan ng Diyos, mga minamahal, ang Kristiyano na hindi na dumadalo. Kaya habang may pagkakataon, lagi tayong dadalo sa malang gawain ng ating pinakamamalapinon. Lagi tayong mananalangin. Amen? Protection po yan. Ang naghihintay sa Panginoon, magbabagong lakas. Hindi natin hinihintay yung ikatlong digma ang pagdadig. Bagamat narin yan. Amen? Yung Iran at Israel, talagang naroon na sumisidi yung gera, maminamahal. Ang Russia, ang Ukraine, dito po sa West Philippines Sea, ang China, talagang naghahanda na. Anytime pwedeng mangyari, biblical naman po talagang mangyayari yan. Pero hindi yan ang ating hinihintay. Ano po ang hinihintay natin? Ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Malapit nang magbabalik ang ating pong dakilang Diyos. Kaya sa mga Kristiyano, tayo po'y kinakailangang ma-renew, mga minamahal, yung ating first love, maibalik, mga minamahal, yung ma-renew yung ating pananampalataya. Lagi nating, sabi nga, babantayan yung ating sarili. Kita natin ang kasalanan, amen, mga kahinaan, aware tayo po dyan, amen. Bilang tayong mga Kristiyano, sisikapin natin sa tulong ng ating malapinoon, masunod ang kanyang banang kalooban. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Sa pagkakataong ito, mga minamahal, huwag nating hayaan matapos ang balagawain. Halali tayo po makatulog pagkatapos ng ating altar call, yung pangangailangan, amen, yung ating mga panalangin. Ibig sabihin, sa pag-aalay pala ng ating awitin, ibigin na natin ang ating the best sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang sekreto, pagpalain ka, ang Diyos malugod, ang Diyos matuwa, maminamahal sa ating ginagawa. O, papurihan natin siya. Yan po yung pinakamataas, maminamahal na pagluwalhati sa ating pinakamamahal. Yan po yung kanyang kaligayahan. Sambahin mo siya sa espiritu at katotohanan. Buong puso, buong isipan, mga minamahal. Bagamat naroon sa kapaguran, amen, hindi mo pa rin ipagkakait ang iyong matamis, ang iyong marubdog na pagpupuri sa ating pong dakilang Diyos. Tayo po yung isa ng pang umawit, mga minamahalan sa ating pong dakilang Diyos. Imbitahan po natin ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil yan po yung number 1 na isibigay ng Diyos, ang kanyang banal na Espiritu. Kapag nasa atin ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon, araw-araw tayo po ay lalago. Anumang pagsubok, mga minamahal, ang dumating sa ating buhay, hindi tayo talo ng Kristiyano. Bagkus tayo ay overcomer Christian, mga minamahal. I need your anointing, come in your power. Hallelujah! I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Spiritong banal, kailangan ko makapangyarihan pagsamo mo.
ang puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Espiritong Banal, kailangan ko makapangyarihan pagsamo ko. Ang puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at angkinin, puso'y paglingasin. Di maikukumpara ang buhay ng kasama ka. Sinasama't minamahal kita. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo na. Akayin mo at angkinin, puso'y patingasin. Di maikukumpara ang buhay na kasama ka. Sinasama't minamahal kita. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at angkinin, puso'y pagtingasin. Di maikukumpara ang buhay na kasama ka. Sinasama't minamahal kita. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at angkinin, puso'y pagningasin. Di maikukumpara ang buhay ng kasama ka. Sinasama't minamahal kita. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo na. Akayin mo at angkinin, puso'y pagningasin. Di maikukumpara ang buhay na kasama ka. Sinasama't minamahal kita. Sinasama't minamahal kita. Sinasama't minamahal kita. Kami lumalapit sa iyo, Diyos. Hallelujah. Kami yung angkin. Hallelujah, hallelujah. Madaman namin na yung matamis at walang presensya. Walang katulad, walang may kukumpara. Sa tuwin na ika'y aming mandarama, mahal na Panginoon. Sinasamba ka namin, minamahal ka namin ang higit sa lahat, O Diyos. Minamahal ka namin, mahal na Panginoon. Sinasamba ka namin. Ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at angkinin, puso'y pagtingasin. Di maikukumpara ang buhay na kasama ka. Sinasama't minamahal kita. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo na. Akayin mo at angkinin,
We love you, Dennis Kisa. Sinasamba at minamahal kita. Ako'y lumapit, ang buhay ko'y sa'yo na. Nagkain mo at aking puso'y pag-ingasin. Di maikukumpara ang buhay na kasama ka. Sinasamba at minamahal kita. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo na. Akayin mo at akinin, puso'y pag-ingasin. Di maikukumpara ang buhay na kasama ka. Sinasamba at minamahal kita. Sinasamba at minamahal kita. Sinasamba at minamahal kita. Hallelujah! 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 Napakabuti, napakabait ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hindi siya nagbabago. Kung paanong nakilala natin siya nag-una, minamahal yung kanyang tabis na pag-ibig. Patuloy ipinapadama sa atin ng ating dakilang Diyos. Naroon kanyang awat habag, minamahal. Hindi tayo pinabayanan. Hallelujah! Ang Diyos ay sapat sa ating buhay. Siya yung kagalingan na ating karamdaman. Siya nagpo-provide ng lahat ng ating mga pangailangan. Kanya naman walang sawa na ating purihin. Luwalhatiin ang ating dakilang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan. Kaya sa oras ito, minamahal, tayo naman po ay dadako sa ating mga pangailangan. Buhay ang Diyos, minamahal, natutugon sa ating mga panalangin. Ibigay mo lang ang 100% pagtitiwala, pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo magkaisang manalangin. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at banal na pangalan mo po, pinakamamahal na Panginoon. Kami po'y buong pusong lumalapit sa iyo. Meron pagpakumang puso, malapay noon humingi ng tawad sa lahat na aming pagkakamali, pagkukulang sa iyo. Pagpalain mo po ang bawal sang narito sa nadalangin ng mga pastor, Beloved Evangelist Wildy Estad Almeida. Patuloy mong pagpalain ang iyong mga anak, mga baguhan, mga datihan, malapay noon. Ang sinumang may karamdaman, iyo pong pagalingin, malapay noon. Nasa problema at nasa kahirapan, iyaon mo sila sa kahirapan. O Diyos, hallelujah. Sa lahat ng iyong mga anak, kayo po ang magpala, mag-provide, malapinoon sa pag-aayos ng baysaban sa lugar na ito. Kayo po mag-provide ng financial pangailangan para po sa malapit sa mga okasyon, malapit noon, ika-50th church anniversary sa sunod na doon. Pagpalangin mo po, O Diyos. Patuloy pagkaloob ang buhay at lakas sa mga pastor. Pagpalangin mo po ang bawasang narito, iyan mo sa mga kahirapan sa pagsubok sa mga trials, malapit noon. Bigyan mo kami higit sa lahat, bigyan mo kami kalakasan, katatagan. Itong aming samot panalangin sa dakila at makapangyarang pangalan mo po, pinakamamalapit ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, pananampalataya, tayo maglehan sa ating mga sarili. Tinuro ng man of God, and time prophet of God. Mga minamahal, ito'y pag-release ng pananampalataya. Ang ating pong kanang kamay sa parte ng ating ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng ating katawan na may karamdaman, kung may problema, dalawang kamay, hallelujah, at atin pong sama-samang palayasin sa makaparang pangalan ng pinakamamalapit. Tayo mag-cast out in the mighty name of Jesus, anumang gawa ng kaaway sa aming buhay, unbelief and doubts, hallelujah, sickness, diseases, poverty, cast out right now. Sakit sa puso, high blood ulcer, UTI, kidney trouble, anumang karamdaman, pagpapahirap, pagkaparalitiko, cast out in Jesus. Mga pagkabulag, pagmamataas, cast out in Jesus' name. Carnally minded, mentally reservation, cast out, cast out, hallelujah. Bisyong natitira, pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagmumura, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord.
Praise the Lord. At wag tayo pong manghinawa. Lagi natin ginagawa ang mga panampalataya. Tayo po ay tatalon po ng 3 beses. Sabay sigaw ang mga minaman ng hallelujah, praise the Lord. Buong kagalakan, buong pagkatagumpay, buong lakas mga minamahal. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Lahat po ng papuri, pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon.